pagyanig. Nagpapatrol, Rafael Bosan. Magnitude 5.2 na lindol ang naramdaman sa Samar kahapon. Bago nito, niyanig din ng 6.8 magnitude na lindol ang Sarangani at malaking bahagi ng Mindanao noong Biyernes. Ayon sa PHIVOLCS, araw-araw ay nasa 20 lindol ang kanilang naitatala sa bansa. Marami lang ang hindi nararamdaman at nakapipinsala. Nagsisimula lang maging mapaminsala ang lindol pag pumalo na ito sa magnitude 5. Hindi nagbabago ang magnitude ng lindol kahit pa malayo ang pagitan ng mga lugar. Ito kasi yung lakas o enerhiya ng mismong lindol. Pero ang mas dapat intindihin ng publiko ay ang intensity nito dahil ito ang sukatan ng epekto ng pagyanig sa mga tao at infrastruktura. Intensity 7 yung lindol na naramdaman sa Mindanao noong nakaraang linggo. Ganito siya kalakas. So sa unang yugyog pa lang, ay mahirap na talaga ang mag-maintain ng balance. Intensity 7 na dito sa kanilang reader. At pag ganito ang nangyayari, kailangan ang una mong gagawin ay mag-duck, cover, and hold sa ilalim ng isang matibay na bagay. At kapag tumigil yung pagyanig, saka pala kayo lalabas sa open space. Sa earthquake drill sa Maynila na ginagawa kada 3 buwan, intensity 8 na lindol ang pinaghahandaan bilang worst case scenario. Huwag naman sana. Sinabi natin mga Sko. intensity. Yung feeling na hindi ka na makatayo sa sobrang lakas. Kung hindi maayos yung pagkakagawa ng building o ng bahay, hindi sumunod sa standard, posible din na masira. So kung may mga infrastructure na hindi rin maayos yung pagkakagawa, pwedeng gumuwok. Paliwanag ng PHIVOLCS, higit na mas malaking pinsala ang idudulot ng anumang lindol sa Metro Manila kumpara sa mga probinsya. Bukod kasi sa mas maraming tao, mas marami rin ang mga gusali at malalaking infrastruktura. Agoy. May scenario din tayo na kapag 6.8, meron pa rin casualty. If it's 6.5, ang casualty would be around Huwag naman sana 20,000. hulog. So yung total injuries natin for max 6.5, it would be around 10,000. Maraming bahay na mas hirap. Kaya bukod sa pagsasaisip ng dump cover and hold, mahalaga rin na palaging ipa-check ang structural integrity ng mga gusali at bahay. Pag nagkaroon ng isang malakas na lindol, tapos nagkaroon ng minor damage, let's just say hairline crack lang din sa bahay. So, kailangan na talagang ipa-check yung bahay natin, yung mga building natin. Samantala sa katatapos na lindol sa Sarangani, aabot na sa halos 22 million pesos ang pinsala sa mga kalsada pa lang. Ilang gusali rin ang tinuturing ng Bureau of Fire Protection na hindi naligtas